Matagal nang nagbago ang bahay na ito. Pagkamatay ng aming ina, tila nawalan ng direksyon si tatay na puno ng bisyo at galit. Ang simpleng hapagkainan ay naging entablado ng tensyon. Yan. Yan na naman siya. Nagmamayabang lagi pera niya. Hindi ko magmayabang, ha? Lumayas ka doon. Layas. Pagkatapos ng alitan sa pagkainan, nagtungo ako sa kwarto, umarap sa salamin at pinipilit ng umiti upang magtrabaho at para makatulong sa pamilya. So hello guys, kakagaling ko lang sa labas, tapos na ako mag-grocery, and ang susunod ko naman gagawin is maglilinis ng aking kwarto. So stay tuned lang kayo dyan, and babalikan ko kayo after ko maglinis ng kwarto at i-reveal ko na sa inyo ang aking room. Be right back! At sa gitna ng tawa at pelikula nila sa sala, ako ay naglilinis, ngunit isang maliit na pututol sa alak ang nagbukas ng pintuan ng galit at pananakit sa akin ni tatay. Simple ka rin. So, pwede ba ito ka naman? Wala dito, hindi ka naglilinis dito. Anak ko, papakay naman yan. Ikaw talaga. Napaka-gulo mo. Umalis ka na lang. Wala nang ginagawa tama dito. Walang masaktan, umalis ka na. Habang nagiinuman, ibinukas ni tatay ang kanyang sama ng loob. Ngunit sa halip na tulong at saya ang kanyang maramdaman, tanging galit at kawalan ng tiwala ang nadarama niya sa akin. Sino? Sino doon? Si Bea. Yun? Wala namang kwenta yun. Lahat yun walang kwenta, lalo na yun. Pampabigat sa buhay na yun. Tahimik ang sala, ako at ang bunso kong kapatid ay abalang nanonood. Habang si tatay, lasing na lasing at galit at unti-unting lumalapit, ramdam ang paparating na pananakit bago pa man ito sumiklab. Sakto! Hoy! Sakto! Hoy! Sa gitna ng kalabog ng pinto at galit ni tatay, nag-live ako sa cellphone, humihingi ng tulong, ngunit walang ligtas. Tuloy-tuloy pa rin ang pananakit niya sa akin.
Habang nagbubukas ako ng damdamin ko kay Iyana, biglang pumasok si tatay at nakinig. At sa unang pagkakataon, napagtanto niya ang sakit na naidulot niya sa aming pamilya at lalong-lalo na sa akin.